Welcome sa aking channel mga ka-river. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin nyo rin po yung notification bell at select mo po yung all para ma-update at malaman nyo kung ano ba yung madalas kong tinuturo dito. Nga pala mga ka-river, ang channel na to ay more on tutorials, kaya kahit papano meron kayong matutunan dito. So, ang topic po natin ngayon ay paano ba umutang, paano ba magkaroon ng instant na 10,000 sa GCash o paano mag-activate ng Gcredit sa GCash. So, login nyo lang po yung inyong GCash, tapos kapag nakalogin na, click nyo lang po yung profile, ayan. Tapos, yung G-score. Ayan. So, itong part na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-activate, paano i-activate yung Gcredit para magkaroon tayo ng instant na 10K or masigit pa or mas mababa pa. So, ang credit line po natin ay nagdedepende po sa ating G-score. So, ang G-score, ito po yan yun. So, 590. So, paano nga ba pataasin yung G-score? So, ito po yung paraan kung paano daw i-increase yung G-score. So, simply lang, kailangan mo lang mag-cash in, magbayad gamit yung QR, tapos magbayad ng bills, mag-invest, at mag-save. So, yan po ang dapat yung gawin. Plus, you can further increase your G-score if you pay for your dues in Managed Gcredit on time. So, ito po ay kapag na-activate na yung so, kailangan mo magbayad. So, kung sa umpisa pa lang mag-activate kayo, ito yung nakikita yung Managed Gcredit. Kung hindi nyo pa na-activate, so ang mababasa nyo po dyan is Activate Gcredit. Yung sa akin po kasi ay na-activate niya, nakalagay dyan is Manage Gcredit. So, kung first time nyo po, ang nakalagay po dyan is Activate Gcredit. So, pindutin nyo po yan. Tapos, ito po yung lalabas sa first step. Confirm your email address. So, kailangan mo i-confirm yung email address kung tama ba. So, triple check nyo po kung tama yung Gmail or yung email account na nakalagay dyan. So, kung mali, pwede naman baguhin. So, kung tama naman, so, click mo lang po yung next. So, sa step 2, review your personal information. So, kailangan mo lang i-review yung personal information mo. Triple check mo ulit kung tama po lahat. So, kung tama na po, pati yung address, so, next lang din po ulit. So, sa step 3, other personal details. So, mag-provide ka lang ng iyong gender, civil status, other mobile number. So, optional lang po siya. Landline number, so, optional lang din. TIN number, optional lang din. Pero, i-recommend ko kapag may TIN number kayo, kung meron na kayong TIN number, lagyan nyo po para mas madali yung approval ng ating Gcredit. Okay? Tapos, are you a politically exposed? So, ito po yung sa mga politician. So, kung hindi naman, no nyo lang po. Tapos, emergency contact, scroll down nyo lang. So, sa emergency contact, so, kailangan nyo lang mag-provide ng isa. So, yung pangalan niya, tapos, middle name, last name, tapos yung contact number niya. At kung ano yung relation mo doon sa emergency contact mo. Halimbawa, mother, okay? Tapos yun, check mo lang po yung next. So, double check mo ulit, triple check mo ulit kung tama po lahat ng mga na-input mo. Scroll down mo lang, tapos sa baba, kailangan mo siyang i-check yung terms and conditions at saka yung privacy consent. Ayan, ito po siya. So, check mo po yung tatlo. Kung gusto mo maka-receive ng mga offers or promotional materials ng CIMB Bank, so check mo lang. Pero kung hindi naman, uncheck mo lang po. Pero yung dalawa sa taas, kailangan po naka-check po yan. Tapos, click mo lang po yung submit. Ito na po yung pang last. Tapos yun, Gcredit application successful. So, congratulations, you have successful open a Gcredit account. You can now enjoy your Gcredit line for payment. So, punta ka lang sa iyong dashboard. Tapos, may marireceive ka rin na text dyan kapag so, kasunod nitong application successful, so may marireceive ka rin na text galing sa GCash.
So, ito po yung text. So, congratulations. We are glad to inform you that your G-Credit application has been approved. So, ang na-approve po sa akin is, ito po, 10,000. 10,000 po yung na-approve sa akin. Na may interest rate siya na 5%. Hindi tulad po ng, so, papakita ko lang sa inyo yung dashboard ko. So, ito po yung sa dashboard ko sa na-credit sa akin. So, 10,000 po yung na-credit sa akin. So, nagdedepende po yung laki dito sa yun nga sa G-score. So, kung mababa pa yung G-score mo, maaring nasa 10,000 pababa lang po yung makuha. So, check natin yung manage G-credit. So, paano nga ba natin makita? So, click lang natin yung manage G-credit or manage credit. Tapos yun. Ayan. So, may nakalagay dito remaining credit limit. So, 10K nga, total credit limit is 10K. So, may nakikita nyo sa taas, total use credit limit. So, 0 pa kasi wala pa akong ginamit. So, once na ginamit nyo na po yan, so, dito po yan makikita sa taas. So, halimbawa, nagbayad kayo ng inyong Meralco, so wala ka ng pambayad. So, wala nang laman yung dashboard mo sa GCash. So, pwede po itong G-credit na alternative na pambayad dito sa mga ano natin. So, pag nagbayad ka halimbawa nasa 1,000, so makikita yan dito sa taas. Okay? Tapos, sa may billing details naman, so dito rin makikita kung magkano yung charges, o magkano yung interest, o kaya penalties kung di mo nabayaran agad. Tapos, yung total amount due. Tapos, may nakalagay dito yung or kailan yung due date ng babayaran mo. So, paano magbayad? So, click mo lang po yung pay for G-credit kung halimbawa babayaran mo na yung utang mo. So, pwede siyang utay-utay. Halimbawa, ang ginagamit ko lang is 1,000. So, 1,000 higit lang din yung babayaran mo kasama yung, so, yun nga, nagkaroon tayo ng instant na 10,000 na credit. Yun nga, siyempre utang din to. Pero mababa lang po yung interest niya. Ikumpara mo lang po din sa mga Bombay dyan. Napakalaki ng tubo, 20%, 10%. So, ito ay 5% lang po yung tubo niya. So, maliit lang po talaga. At kung magkano lang din yung nagastos mo dito, yun lang din yung babayaran mo. Tapos yun, ganoon lang kadali. So, kung gusto nyong magkaroon din ng ganito, so, kailangan nyo lang pataasin yung G-score nyo. So, kung mababa pa, ino-notify naman kayo ni GCash nun kung halimbawa pwede na kayo mag-activate ng inyong G-credit. So, may ma-receive kayong text na or pop-up na pwede na kayo mag-apply ng G-credit kapag naabot nyo na po yung sa G-score nyo na higher G-score po. So, ito na po ngayon yung balance ng aking credits kasi po ginamit ko na po siya. So, pinambayad ko po siya ng bill namin sa kuryente kasi wala nang laman yung dashboard ko, kulang na, wala na kami pambayad, kaya kapit tayo sa G-credit. So, salamat sa GCash. So, nagdedepende po yan sa inyong G-score, okay? Tapos yun nga, tulad ng sabi ko, kailangan nyo pataasin yung G-score nyo, kailangan nyo lang mag-cash in, magbayad gamit yung QR code, tapos magbayad ng bills, yung inyong Meralco, water, o kung ano man yan, mga loans nyo, kung saan ang loans nyo yan, credit card. Tapos yun, mag-invest din kayo at saka mag-impok, mag-save sa kanilang G-Save account. So, tataas po yung G-score nyo. So, yun po yung madalas kong ginagawa. So, nagdedepende po yung transaction ay yung G-score mo sa transaction mo dito sa yung GCash. Okay? So, ganun lang po yun mga ka-River. So, maraming salamat po ulit sa inyong panunood. At yun nga, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel mga ka-River. I-hit yung notification bell para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong mga videos tulad po nito. Bye-bye!